And we will be dealing about canonicity. So, ano ba ang pagkaunawa sa word na canon, Crystal? How do you understand the word canon? Canon of Scripture. So, tinatanong ko yung Berean kasi ito yung napag-aaralan na namin. Yung canon is yung, I'm not sure if tama ako, pero ito yung pagiging kompleto ng Scripture. Pagiging kompleto ng Scripture. Marvin, how about you? Sa pagkakaintindi mo yung canon, yun yung parang ayun yung sinusunod na event. Okay. Na event? Ay, na parang ay sinusunod na ano natin na halimbawa ito yung kasi yung canon halimbawa yung scripture mismo na ay yung Bible is canon siya and yung apocrypha is hindi siya canon. Okay. So what makes the apocrypha or what make the apocryphal books non-canon? Parang lack of ano siya na mga supporting verse. Okay. So ano ngayon ang canon? Yung canon ba is yun yung pagiging konektado ng scripture sa ng isang book o isang sulat sa kapwa mga other books. That's under textual criticism. We will be dealing with canonicity today. Sarien, how do you understand the word canon? Hindi ko tawag ito para ayun yung tabuan na tabuan na parang pinahawakan ng sa. We are going to define first what canon is. Then we will go to the lens of theology, kung ano yung ibig sabihin ng canon sa lente ng Reformed theology. So canon muna, Brother Anthony. Measuring rod. Ibig sabihin ng canon is measuring rod, yung ano kung isa pang term. Okay. And of course, so correct, that's standard. Standard, accepted standard, universally accepted. So canon means the accepted, yung tinanggap, right? So canonicity in scriptures, meron yung mga criteria na kailangan maintindihan natin for today. Ang scripture sa panahon natin ngayon, 21st century, tinatanggap ng mga Kristiyano sa loob ng Christendom. So maybe may mga new sa word na Christendom. So Christendom means the community of all Christians. So hindi lang ito pumapatungkol sa Baptists or sa Presbyterians or sa Congregationalists. Ito ay pumapatungkol sa lahat ng mga Kristiyano. Lahat ng mga naniniwala sa Kristyanismo, they are Christendom. And the primary source for the beliefs of all churches in the Christendom is the Bible. Alright? So tinatanggap yan bilang divinely inspired Word of God. So wala tayong pagtatalunan doon because everybody in the Christendom believes it. Now, the problem is, saan nanggagaling ang otoridad ng church para sabihin na nasa atin ngayon ang mga accepted truths? Ano ang basihan? Bakit 66 lang ang nilagay sa Bible samantalang madami pang mga books na kasama sa Apocrypha, Deuterocanonicals, at Pseudepigrapha? Huwag natin didil yun. Pero ang didil lang natin ngayon, canon. Now, magsimula tayo sa historical development. Paano yan sinimulang pag-usapan hanggang sa paano nag-develop hanggang sa pagkakaroon natin ngayon ng 66 na libro ng luma o matanda at bagong tipan. Yan ay magsisimula sa ancient text preservation and collection na isulat ng mga propeta, dinuplicate ng mga eskriba, and they preserved them. So that's what has happened. It was preserved and transmitted by the Jewish community. So pinag-uusapan pala ng natin dito ay nasa relihiyong Judaismo pa. Wala pang Kristyanismo. Pag may nagsabing may Kristiyano sa panahon ng Old Testament, medyo problematic ka, no? Wala pa nga si Kristo para nagkaroon ng Kristiyano, diba? So, ang meron pa lang ng Old Testament ay Jew. They were the accepted religion
dahil yun pa lang yung available revelations sa kanila. Huwag natin ipilit, no? Kasi ang ginagawa ng marami, gustong ipilit na kung ano tayo ngayon sa bagong tipan, eksaktong ganun din sa lumang tipan. Alam niyo kung ano ang binabypass ng ganung katuruan? Nawawalan ng saysay si Yeso Cristo. Dahil si Yeso Cristo ang nagbago ng matandang tipan. Kaya walang magsasabi, pareho lang yung new at old. Pinagkaiba lang sa atin, looking backward. Sila, looking forward. Medyo generic, pero hindi ganun na explanation nun. Though, nakita natin ang point, but that shouldn't be the argument of the case. So, ancient text, preservation and collection, very simple. Now, dito magkakaroon ng konting mga variations sa preserved text variations. Ganito. When you copy the thing, there were tendencies that those who copies may add their edits. Diba? Kapag nag-proofread ka, binigyan ka ng otoridad, baguhin yung mga maling grammar, baguhin yung mga maling spelling. Diba? Nagkakaroon siya ng pagkakaiba. Whether you like it or not, meron. So, ang nangyari, dahil manualing kinakopy ang mga available manuscripts doon panahon ng Jewish community, nagkakaroon na ngayon ng mga variations sa mga manuscripts. Kaya kung magtatanong kayo, bakit iba-iba po ang version ng Bible? Isisi mo doon. Dahil yan talaga ang pinanggagalingan niya. Nagkaroon na ng mga variations even before pa lang. Sa panahon pa lang ng Jewish community. Yung mga copies available from Jewish and Christians leading to canonicity. Ito pa. Yung mga Kristiyano na galing sa Jewish community at nagtrabaho bilang eskriba, nagkakaroon din sila ng kanilang mga sariling varieties. So dahil nagkaroon na ng iba't ibang varieties, may mga grupong tumanggap ng ilang books sa Apocrypha, may mga grupong tumanggap ng ilang books from Pseudepigrapha, nagkaroon ngayon ng call that we should have canonicity. Ibig sabihin, kailangan malinaw sa atin which books are and aren't part of the canons. Ang point lang dyan, progress of revelation from writers of scripture in church history and the church acceptance of these writings led to the necessity of canonicity. Diyan, una yan. Nagkaroon ng varieties. May nagsasabi, hindi dapat kasama to. May nagsasabi, hindi dapat kasama to. So, ano ang ating pakikinggan? Wala tayong problema ngayon because kompleto na siya. Problema yan noon kasi ang Bible nasa proseso pa lang ng paglilimbag. So yan yung kaibahan natin sa history nila, sa history natin. Ano ba yung mga truths sa panahon natin na hindi nila na-enjoy? Triunity of God. Right? Gospel. Those things were hidden in the Old Testament. Though foreshadowed, typified sa Old Testament, ng mga ancient ceremonies, and so on and so forth. Paano na-forma ang canon? Yan ang pag-usapan natin ngayon. Paano siya nabuo? Paano siya nagkakorte? Paano siya naiayos? Una, nagsimula yan sa Jewish community. Nagpatawag sila ng isang synod. At yan yung tinatawag na Council of Jamnia. So hindi ito council ng Kristiyano. Ito ay council ng mga Hudyo noong 1st and century CE. Ang kanilang pag-uusapan, ano dapat ang mga kasama sa Old Testament. Siyempre, ang Jewish community, hindi man sila tumatanggap ng New Testament. Diba? Yun ang pinagkaiba nila sa atin. They use Old Testament as their scriptures. Christians today use both Old and New. Now, ang issue sa kanila, alin yung mga dapat kasama lang sa matandang tipan. So they call a council in Jamnia in 1st century Common Era, or CE is also AD. Kaparehas lang yan. No? So, 1st century AD, ang naging criteria, ganito. Para sa mga Jewish community noon, para masabing ang isang scripture ay dapat kasama, kailangan magkaroon ng antiquity, authority galing sa sumulat, at religious significance. Ano ibig sabihin nito? Dapat mapapatunayan na ang sulatin ay luma. Dahil ang mga propeta ay mga luma. Isipin mo, sila nasa 1st century AD. Sa panahon natin ngayon, lumang-luma na sila para sa atin. Pero sila na nasa 1st century AD, lumang-luma na sa kanila yung mga propeta.
Kaya yun yung ulo ng basihan. Dapat, yung book, hindi ngayon lang nalimbag. Diba sa doctrinal significance nating mga Baptist, this is what we believe. If it is new, it's false. That's true. Kapag ang doktrina bago, mali yan. Bakit? Dahil ang luma, ang Bible, hindi bago. Tama? Mali bang sabihin mong nagbabago ang revelation ng Bible? We don't believe that. Nagpa-progress, pero natapos ang progression. Nag-cease na. Nag-close na. Yan yung nilagay ko sa nakaraang lesson. So, hindi pwedeng nag-iiba-iba ang meaning ng nasa Biblia. Hindi pwede yun. Kaya kapag may doktrinang bago sa pandinig, ay pwedeng bago sa pandinig mo kasi hindi mo naman napag-aralan. Pero yung pala, matagal na yun. Pwede yun. Walang problema doon. Pero yung kahit si MacArthur, si R.C. Sproul, di nila alam kung ano yung pinagsasabi mo. Eh di bago yun. Ngayon, if it is new, it is false. Yun ang ating accepted truth. Yan din ang accepted truth ng Jamnia. Hindi pwede ngayon lang yan. Hindi pwede ngayon lang lumitaw. Kasi may mga nagpaparatang, ito may bagong book, sulat ni Enoch. Alin yun? Yung Book of Enoch. Samantalang, yung mga Old Testament people, mga propeta, hindi nila alam na may ganon. So paano yun? Saan ka galing? Kahit pa inaangkin ng sulat na si Enoch ang sumulat, ba't di ka nakilala dati? Bakit hindi ka nababasa dati? May issue sa antiquity. At pag may issue sa antiquity, may issue ka sa authenticity. Mahirap kang patunayang totoo ka. Yun yung... Ngayon, napatunayan na natin hindi siya totoo. Bakit? Dahil umunlad ang teknolohiya, nagkaroon tayo ng carbon dating, na measure yung available manuscripts ng Book of Enoch, kasama siya sa mga isinulat noong intertestamental period. Kailan yon? 400 BCE to 1st century AD. O yun ang problema. Kaya hindi alam ng mga Old Testament people, kasi wala naman talagang ganun noon. May nagbintang, sumulat at sinabing ang sumulat ito si Enoch. So that's the problem. Siya ay pseudepigrapha. Hindi siya apocrypha. Ang apocrypha kasi walang issue sa authenticity. Authentic yan. Ang problema, ang issue, canonicity. Ito ba? Accepted. Sa pseudepigrapha, kino-question yung authorship. Talaga bang siya yung sumulat niyan? O ibang tao at sinabing siya. Yan ang issue ng pseudepigrapha. Kaya lahat ng nandun kasinungalingan. Kasi ina-ascribe mo yung authorship kasi hindi naman talaga author. May mga writings daw si Solomon na hanggang ngayon hawak ng ibang mga grupo. So, lahat yun, hindi natin i-entertain kasi wala namang naniniwala dyan. Meron man, konting-konti, parang 0 point variable ng kabuuan ng Kristyanismo. So, sa Council of Jamnia, napagpasyahan, 39 books lang ang dapat na nasa Old Testament. Tingnan natin kung kabisado natin ang sunod-sunod, titinan ko na lang ang bibig, no? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Yun yung tinatawag nating Pentateuch, the 5 law or books of Moses. Tinatawag ding Torah, di ba? Ng Jewish community. Tapos, meron tayong mga tinatawag na historical books. Mula Deuteronomy, mula Judges, Joshua, ano sunod si Joshua? Ay, sorry. Joshua, Judges, Ruth. 1st and 2nd Samuel. 1st and 2nd Kings. 1st and 2nd Chronicles. Minsan, 1st, 2nd, 3rd, 4th Kings. Minsan may makikita kayong ganon. Very rare yun. Dahil ang 1st at 2nd Chronicles, they were also called 3rd and 4th Kings. Bakit? Kasi, isang Chronicles lang lahat yun. Alam niyo yung Chronicles? Nanonood ka halimbawa ng mga historical drama. Lahat ng nangyayari sa korte, sa court ng hari, sinusulat lahat yun, mga sinasabi nila. So that's Chronicles. Kaya nga sa Tagalog yan, para ngayon kasi ang ginamit Tagalog, mga kronika.
Pero ang Tagalog talaga niya, mga paralapomoneo, parang something like that. First and Second Chronicles, ano sunod? Ezra, Nehemiah, ano sunod? Esther, ibang category na siya, right? So, hindi, kasama pa, Esther, historical. So, from Joshua to Esther, ang tawag natin dyan, historical books. Historical books. Wala kang mababasa dyan ng mga proverbs, kasi istorya yan eh. Ito nangyari, ito nangyari, ito nangyari, ito nangyari, ito nangyari. So, nagkukwento, narrative. Ang susunod na set ay tinatawag nating poetical books. Kasi ito yung may mga rhyming at sinulat ng mga nasa verses. May pagsasaayos ng verses. Alin yun? Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, ano pa? Song of Solomon or Song of Songs or Canticles of Solomon, yun yung mga tawag dyan. Alin pa? Yun lang. Sumunod, meron tayong tinatawag na prophets. Pero hatiin siya sa dalawa. Major at minor. Diba? Hindi major at minor surgery. Yun ang lagi kong naririnig mula nung Friday. So, major prophets, minor prophets. Bakit major but minor? Brother Josh, bakit may major but may minor? Ano muna yung major? Isaiah, Jeremiah, Lamentations of Jeremiah, Ezekiel, diba? Daniel, ano pa? Minor, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, ano sunod? Habakuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. Bakit may major, bakit may minor? Brother Matt, bakit may major, bakit may minor? Sarin. Yung haba, yung Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, mahabang mga sulatin. Ang minor, nag-range lang ng hanggang 4, 5, or 6 na chapters. So, pinagsama-sama yung mga minor. Baka kasi isipin nyo, ang pagkakaayos ng Old Testament, porque nauna Genesis, yun po yung unang nangyari. Tapos sumunod po, Exodus. Hindi ganun yun. Hindi ganun yun. Sasabihin ko sa inyo, yung Malakay na nasa dulo ay panahon nila ni Nehemiah. May mga magkaka-contemporary dyan. Inayos yan by category. By category. Same with the New Testament. That's how they arrange the scriptures. Okay, bibili ng mga Bible na ginulo yung ayos. Yung may mga Bible ngayon, ang tawag chronological Bible, problema, bale-balentong ang nasa loob. Kasi pinipilit aligned sa history. Yung problema, nasanay tayo mga Kristiyano sa ayos ng Biblia natin ngayon, kaya mahirapan kayo makasunod doon. Hindi ko masasabing mali yun, kaya lang, mahirapan kayo makasunod doon. So, pinagpasya niya noong Jewish community, noong panahon ng first century. Sa Christian community naman, ito may mga Kristiyano na, nagkaroon ng mga early councils and synods in the early Christian church, and they played a significant role in recognizing canonical text. Ano yan? Council of Hippo, 393 AD. Pinag-uusapan dyan, alin yung mga books sa Bible na tinatanggap bilang scriptures. At ganoon din sa Council of Carthage in 397 AD, na pagpasyahan ng mga churches dyan, na bigyang recognition yung mga books na yun lang ang authoritative word of God. Pero let me remind you, canonicity is not decided by the church's discretion. Hindi ito sinabi ng church, magpasya tayo, ito Bible, ito hindi. Hindi siya ganon. Kasi pag ganon, anong implication nun? Sister Sarin, halimbawa, sa iyong palagay, kunyari, church ang magsasabi, alin ang dapat isama sa Bible, alin ang hindi. Anong magiging implication nun? Parang nawawala yung authority. Hindi, meron pa rin. Hindi mawawala authority niya. Pero, ano ang mangyayari? Yung Kung ano? Kung credibility yung tamang word. Okay. Ng scripture. Parang sa church na. Sa church na lang. Sige, compose, walang problema.
paano, anong implikasyon? Ano ba yung iba pang implication? Ano ang mga kahinatnan? Ano ang magiging resulta? Ano ang conclusion? Kung halimbawa, church ang nagsasabi, ano ang dapat na nasa Bible, ano ang hindi? Parang ang nangyayari, church yung susunod. Church ang mas may otoridad kaysa sa iglesia. Yeah. So kapag gano'n ang turo, meron pa bang sola scriptura? Wala na. Wala na. Kasi automatic, ang church pala, mas may kapangyarihan kaysa sa scriptures. Ito yung nililinaw natin. Ang pag-canonize ng scriptures, hindi yan pasya ng iglesia, kundi formal na pagkilala ng iglesia sa mga canons naman na talagang canon na sila. Hindi kagaya ngayon ang canonicity. Ito, namatay ito. Namatay bilang Katoliko, gawing santo. Di ba ganyan ang canonicity? Iniba nilang definition. Canonicity of scriptures is different. We recognize those scriptures na nagtataglay ng divinely inspired authority, kilalanin man nila o hindi. Yun yun. So nagkaroon na ng formal na pagkilala kasi may mga iglesyang tumatanggap ng ibang mga sulatin na hindi naman bahagi ng Christian canon. Kaya yun yung dapat nating maunawaan dyan. At ang naging basihan ng church para kilalanin aling mga aklat, ang bahagi ng inspired word of God, ay yung content nito at yung origin nito. Saan ka galing? Sinong sumulat sa'yo? Yung sumulat sa'yo, nakatanggap ba talaga ng direktang revelasyon sa Diyos? At yung content, pag-uusapan natin mamaya, bakit Genesis to Malakay kasali, bakit Matthew to Revelation kasali, pero hindi sinama yung sulat ni Mary Magdalene, hindi sinama yung sulat ni Thomas, hindi sinama yung sulat ng ibang mga apostles, bakit sila lang? Yan, pag-aaralan natin. Pero basahin mo na natin si Herman Bavinck sa kanyang Reformed Dogmatics, Volume 1 ng kanyang Prolegomena. The canon of the New Testament, like that of the Old, is not the result of a human decision. Yung sinasabi ko kanina, but is the product of the Holy Spirit's leading the church into the truth and guiding it in the way of salvation. So, walang mag-entertain ng turo na, kapatid, ano pong ibig sabihin ng canonicity? Tapos ikaw, tingin mo, minsan, may mga maraming ganyan eh. Tingin nila, I'm theologian enough. Noong unang panahon kasi, ang church pinagpasya nila kung ano, mali ka. Doon pa lang sa unang mong statement, mali ka. Ang malinaw, Herman Bavinck kinikilala yan. Ang canon ng New Testament, gaya ng Old, hindi resulta ng desisyon ng mga tao, kundi produkto ng pagdadala ng banal na Espiritu sa iglesia sa katotohanan, gumagabay sa kanila sa daan ng kaligtasan. Yan ang sabi ni Herman Bavinck. Now, ano yung mga criteria sa canonicity? May 3. Para masabing ang sulat nito ay dapat isali at ito ay hindi. Ano muna yung mga books na alam nyong apocrypha? Part ng apocrypha. Bell and the Dragon, Book of Judith, Book of Tobit, Book of Sirach, 1st and 2nd Maccabees, alin pa? Wisdom of Solomon, Book of Baruch, yung sekretary ni Jeremiah. Marami pa iba mga apocryphal books na hindi natin sinasali. Ngayon, kung gusto nyo mabasa, bili kayo ng Bibliang Katoliko. Marami dyan, sa Pandayan. Ang piliin nyo, may nakalagay na may Deuterocanonico. Ibig sabihin nun, meron yung apocrypha. Okay? Pero pag Protestant Bible ang bibili nyo, wala kayong makukuha na ganyan. Or may madadownload din kayo mga application na nagtataglay ng mga, minsan, may mga Sunday school ako na nagkukuha ko parang apocrypha. Pero hindi bilang divinely inspired, kundi pang suporta lang sa ano man ang pinag-uusapan. Unang criteria, apostolicity. Ang criteria na ito ay nagsasabing
dapat i-recognize ang libro kung ito ay may direktang koneksyon sa mga apostol o hindi naman kaya isinulat sa ilalim ng kanilang otoridad. Sa 4 na gospel books, Marvin, ano yung 4 na gospel books? Okay. Sino lang dun yung talagang apostol? Yun lang? Siya lang? Sister Crystal, sino ang totoong apostol sa 4 na yun? Si Matthew. Tsaka? Si John. Si Mark, di ba? Di ba ito, Mark? There were 12 disciples. Jesus called to help him. Simon, Peter, Andrew, James' brother, John, Philip, Thomas, Matthew, James the son of Alphaeus, Thaddeus, Simon, Judas, and Bartholomew. Wala nga, no? So, hindi kasama si Mark. Si Matthew at saka si John lang. Ang ginagawa ni Marcos? Ba di pa? Ay, hindi. Si Bibema. Marcos na... Marcos na ano? Si Mark. Anong ginagawa ni Mark at Luke? Ba't sila napasali dyan? Anong karapatan nilang isulat ang storya ni Jesus at paniwalaan natin? What is the basis? Brother Mark, sa palagay mo? Bukod din sa may 12 apostol tayo nakita sa scripture, meron din mga na-acknowledge din na other men of God na sila rin ay kinilalang apostles. Ganun din, mapapansin din natin na yung mga writings ng ilan sa mga kinikilala nating scripture is that nagpapakita ito na o nag-claim din ito, nag-claim ito na Word of God. At ganoon din ay kinikilala din ito ng other men of God na itong sinulat ang ganitong particular na men of God is from God. Okay. So, Mark and Luke, they were not apostles, but they were apostolic representatives. Yung Mark na yan, si John Mark, yung tandaan niyo si John Mark sa Bible, kasama ni Apostle Paul sa kanyang first missionary journey. Tapos, nung dumaong na sa Pierre, niwan na siya. Umalis si John Mark. Binoykot si Apostol Pablo. Galit si Apostol Pablo. Huwag niyo sasama na yung Lia. Kaya nung sa second missionary journey, magkasama si Silas, si Barnabas, si Paul, minumungkahi na isama si John Mark. Ayaw na ni Paul. Hindi na, iniwan na tayo niyan. So, nag-away sila. Sa pag-aaway nila, naging 2 grupo sila. Yung isa, bumalik ng Asia Minor, yung isa, pumuntang Macedonia. Sila po lang pumuntang Macedonia. Nagsimula ang gospel sa Europe noong panahon na yun. Kasi ang Macedonia ngayon ay Greece. So, yung isa nandito. Pero si John Mark, nabawi niya yung sarili niya. Nabawi niya, napatunayan niya, totoong Christian siya. Kaya si Paul, sa isang sulat niya, inamin na rin niya. Ingatan niyo si John Mark. Kagamit-gamit yan sa ministeryo. So magandang sermon nyo, no? Para ipakitang, huwag matulan yung kapatid na minsang nagkamali. Magagamit uli yan. Yun yung, alam ko na, preach na yan. Preach niya ni Pastor, no? Yung John Mark. So John Mark, okay. So, apostolic representatives po sila. Ibig sabihin, binigyan sila ng otoridad ng apostol, sumulat. Tapos, yung mga Kristiyano sa pamumuno ng mga apostol, ginamit din. Kasi hindi naman kailangan sila may susumulat. Siguro binasa nila, tama itong sulat mo, sige, gamitin na. So, they were used. Kaya meron tayong 4 ngayon na ebanghelyo. Si Mateo, si Marcos, si Lucas, at si Juan. Yon ang ibig sabihin ng apostolicity. Dapat sulat ng apostol. Kung hindi man, dapat pangangasiwa ng apostol. Kung hindi rin, dapat kinikilala ng apostol. Ayun yung nangyari. So, ang case dito, paano po yung Old Testament? Siyempre, wala namang sumulat na apostol niya. Oo, pero ang punto dyan, ginamit na mga apostol. Diba, nagpo-quote sila? Nagpo-quote si Paul kay Hosea. Sabi pa nga ng King James, as you also see in OC, diba? Isaiah, kino-quote nila.
So pag kinukot nila, ibig sabihin, kinikilala nila yung book. Eh bakit po si Jude? Kinote si Book of Enoch. Huwag natin isipin yan. Huwag muna tayo doon. May rason dyan. Now, yung paggamit, prescription, and acceptance of the apostles, hindi issue ito dahil sa panahon ng mga apostles, malinaw na sa kanila ang Old Testament. Kaya hindi natin pag-uusapan ng Old Testament. Doon pa lang sa jam niya, solve na tayo sa Old Testament. Ang pinag-uusapan na natin ngayon, New Testament. Ba't sila kasali sa Bible? Dahil nga sa kung sino ang mga apostol. At eto, dito kayo manggaling lagi. Sabi ng Hebrews 1:1-3, ang Diyos sa unang panahon, kumakausap ng propeta. Tama? At sa pamamagitan ng mga propeta, nailimbag ang bagong tipan. Pero sabi sa verse 2, ngunit ngayon, nagsalita siya sa kanyang anak. Sino yung anak niya? Si Jesus. And sumulat ba si Jesus ng aklat? Hindi. Pero anong ginawa ni Jesus? Kumisyon ng mga apostol na magsusulat ng revelation of God alang-alang sa kanya. That's why we have the New Testament. Now, ang pinag-aaralan natin, among all available books na nag-aangking dapat pa sila ng New Testament, bakit ito lang yung mga meron tayo? Meron tayong 1st and 2nd letter to Corinthians. Sa mga hindi nakakaalam, may 3rd, may 4th, may 5th. Bakit hindi na sila sinali? Bakit hindi sila kasama sa Bible? So yun yung mga bagay niya. Tandaan natin, ang apostolic basis is the authority of Christ and Holy Spirit's bestowment of gifts and authority in the church. That's 2 Peter 3:15-17. So sinasabi dyan that they were moved by the Holy Ghost. So bakit sila kasali? Dahil yung writings nila moved by the Holy Spirit. Kaya alam nyo, medyo iwas-iwas ng paggamit ng na-move ako ng Holy Spirit. Because ibang gamit ng scripture dyan. Huwag kayo makikigamit ng ganyan. Kunyari ikaw, tinatamad po ako pero ako po'y pumunta pa rin po sa church. Kaya salamat po sa Lord because I was moved by the Holy Spirit. Naku, medyo delikado. Ingat, no? Sa paggamit. Pag hindi naman ginamit tungkol doon ng Bible, gamitin mo. Pwede mo na rin sabihin, dinala ako ng kalooban ng Diyos. Tinawag ako ng kanyang Espiritu. Pero moved by the Holy Spirit, para mo sinasabing inspired ka. Kaya, medyo ingat. Sa panahon natin ngayon, we use the word inspired. Ang ibig sabihin lang natin, motivated. Pero theologically speaking, inspired is you have been internally operated by the Holy Spirit, which is not the case. Ang Holy Spirit ay indwelling, pero ang sinasabi mo, hindi galing sa Kanya yun. Diba? Paano ka indwell? Tapos ang nasa bunganga mo, galing ka sa kasawang minura mo. Hindi siya galing sa Holy Spirit. Okay? Basa natin si John Calvin sa kanyang Institutes of the Christian Religion, Book 1, Chapter 7. Let us find therefore stand that those whom the Holy Spirit has inwardly taught truly rest upon Scripture. And that Scripture indeed is self-authenticated. Hence, it is not right to subject it to proof and reasoning. And the certainty is deserves with us. It attains by the testimony of the Spirit. For even if wins reverence for itself by its own majesty, it seriously affects us only when it is sealed upon our hearts through the Spirit. Therefore, illumined by His power, we believe neither by our own nor by anyone else's judgment that Scripture is from God, but above human judgment, we affirm with utter certainty, just as if we were gazing upon the majesty of God Himself, that it has flowed to us from the very mouth of God by the ministry of men. We seek no proofs, no marks of genuineness upon which our judgment may learn, but we subject our judgment and wit to it as to a thing or beyond any guesswork. Actually, mababaw na yan, pero ang institute ay nakasulat sa wikang Latin. Isa lang sinasabi ni John Calvin, huwag mong patutunayan ang canonicity ng Scripture sa reasoning. Bakit? Dahil ang Scripture ay self-authenticated.
Yun yung pinag-uusapan natin sa authority. Hindi church ang nagsabing kasali. Bible ang nagsasabi mismong kasali siya. Doon kinukuha. Kaya hindi ka pwedeng magbigay ng argumentong patutunayan mo, ito ay Bible, tapos ang gagamit mo external sources. No, Bible lang din. Dapat nga, circular argument. Yan ang sinasuggest ng apologetics. Paano mo nasabing ang Old Testament ay Bible? Kasi sinasabi niya na siya ay galing sa Diyos. Paano mo na magpatunayan na sila ay galing sa Diyos? Dahil sabi ng mga sumulat noon, galing sa Diyos. Paano mapatunayan na yung sumulat na galing sa Diyos? Dahil sabi nila, galing sila sa Diyos. Wala kang ibang sasabihin. Right? Now, it is the faith of the person that will affirm it. Pag hindi yun nag-work, hindi talaga. Kaya, at the end of the day, faith mo ang dapat magpapakonvince sa'yo. Hindi reasoning. Kasi, internal work of the Holy Spirit yan. Pero pinupoint natin sa pinag-aaral natin ang unang criterion, dapat apostle, recognition, apostolic writing, or merong apostolic authority. Pag hindi, wala. Diba? Hindi siya pwede. Tandaan po ninyo, tayo po ay apostolic church. Ano po ibig sabihin ng apostolic church? Our practice and core beliefs are the teachings of the apostles. Remember Acts 2:42. The church continued to listen and teach apostolic doctrines. Pag hindi apostolic, hindi totoong simbahan. Again, pag ang church ay hindi apostolic, hindi totoong simbahan. Brother Josh, paano po yung mga church na may apostol mismo? Sagutin nyo na lang sa sarili nyo. Kalawa, orthodoxy refers to the adherence to correct or sound doctrine which is in harmony with the essential teachings of the Christian faith as taught by the apostles, articulated in Scripture, and affirmed by the historic Christian church. Paano natin masasabi ang isang book ay dapat kasali sa Bible? Dapat meron siyang kaisahan sa iba pang mga nakasulat sa Bible. Yan ang orthodoxy. Dapat hindi ka kokontra sa sinasabi ng rest of Scriptures. Diyan nga nagka-problema si Martin Luther. Nung binasa niya ang James, akala niya kumokontra si James sa apostolic writings din. Pero later on, binawi niya dahil nakita niya bumabalansa si James sa doktrina na mabibigat na sinabi ni Paul and Peter and John. So, na-preserve pa rin si James sa ilalim ng umbrella ng bagong tipan. Kailangan orthodox. Ibig sabihin, dapat may kaisahan sa lahat ng mga nakasulat sa Biblia. Pag hindi, hindi. Ang Enoch, may alien daw. May mga anghel na mariredeem. Yan ang mga turo niya meron ba kayo nabasa sa Bible na may nagsabi rin gano'n? Wala. So, nare-reject siya sa issue ng orthodoxy. Na-reject siya sa issue ng orthodoxy. Wala rin siyang apostolic recognition. Hindi siya na-recognize ng mga apostles. Hindi siya ginagamit sa church. So wala talaga siyang silbi. Hindi rin siya sinali sa Council of Jamnia ng mga Hudyo. So, ano bang laban nito? Wala rin siyang laban. Okay? So, natin, Scriptures affirm that the authoritative word must be aligned to the apostolic teachings. Let's read from 1 Corinthians 14:37. If anyone thinks that he is a prophet or spiritual, he should acknowledge that the things I am writing to you are a command of the Lord. If anyone does not recognize this, he is not recognized. So my brothers, earnestly desire to prophecy and do not forbid speaking in tongues, but all things should be done decently and in order. Sabi ng Apostol Pablo, ang sulat niya may otoridad. Ang hindi kikilala sa sulat niya, hindi rin kikilalanin. So isa lang ang conclusion ni Pablo. Ang sinusulat ko, Bible. Yun lang ang ibig sabihin nun. Kailangang sundin. So anong pinapakita nun? Dahil sila ay nagtataglay ng otoridad na mga siwa, magdagdag ng mga sulatin para maging Biblia, sila rin ang may kapangyarihang magsabi, alin ang hindi. Di ba? Yun ang conclusion din hindi nila sinama si Enoch.
hindi dapat kilalanin. Dahil apostol mismo, nagre-reject. Galatians 1:8. But even if an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, let it be accursed. Yan ang banta sa nagdadagdag. Karagdagan ng Book of Enoch dahil hindi naman siya kinilala ng mga apostol. So pag hindi orthodox, hindi kasali. Bakit po? Bakit ganun po ang basihan? Ang punto, ang orthodoxy ang nagpapakita ng continuity ng mga tradisyon ng apostol at nagpe-preserve ng mga teachings na naipasa mula sa apostol hanggang sa mga subsequent generation of believers. Canonical scriptures that adhere to the orthodox doctrine maintain a direct connection to the apostolic witness, grounding the faith of the church in its historical roots. Binigay sa atin ng lumang tipan, thanks to the Jewish community. Hindi yan issue sa panahon ng mga apostol. Nagkaroon ng issue sa panahon ng mga apostol dahil kailangan nilang patunayan dapat kasalin sila sa Bible. They affirm it because of their witness to Christ. Now, there are other writings na pinapakialaman ng mga Kristiyano, kaya ngayon nauwi tayo sa doktrina na, okay, nagkakagulo kayo kung dapat isama itong mga ito. Balik tayo sa mga apostol. Dapat sulat lang nila, o kaya kinilala nila, o kaya sila ang nagpasulat. Pag wala doon, hindi siya kasali. Bakit? Lahat ng mga sigurado tayong sinulat nila o kaya kinumisyong isulat, merong alignment of teachings. Pag meron kang gustong pasalihin at disaligned doon, may issue ng orthodoxy, no room for addition. That's the rule. Siguro naman nakikita niyo yung reason behind it. Naisip nila dati, ngayon, naiisip din natin kasi, oo nga no, ang mga Kristiyano ngayon, ganun na lang. Oo nga no, kasi nabigay na sa atin ng nakaraan lahat. Wala namang kasabi ngayon na meron akong nakita sa Bible na hindi nakita ng mga Kristiyano dati. Ang laking delikado niyan. Kailan nagsimula ang Kristyanismo? 1st century AD. Anong century na ngayon? 21st. Maniniwala ba tayo na may hindi pa nasisilip ang tao sa Bible? Di ba? Sasabihin, opo din, napakakapal po ng Bible. Eh may computer na rin ngayon eh. Sabihin mo lang sa computer, show me all verses about love. Ibibigay pa sa'yo ng computer. Gusto mo ba nakakategorize? Eh mas magaling pa sa atin ng computer. Bakit? In-stack dyan lahat ng knowledge ng lahat ng tao. Kaya ang bilis-bilis mag-aral ngayon. Kaya kapag ang preacher, ang pastor, andyan na lahat ng mga materials. Tapos, sabaw na sabaw ang tinuturo. Di ba? Mapapatanong ka, anong klase ka? Andyan na lahat ngayon eh. Di ba? Andyan na lahat ngayon. Kung tutusin, napakamapalad na po ng generation natin. Naisubo na sa atin lahat. Di ba? Gagawin mo na lang, tumayo, mag-ipon, gumawa ng library, yun na lang. Mag-aral. Mag-aral at mag-aral. Sabi nga Pastor Dan, bilang preacher, meron ka ng 3 trabaho. Number 1, study. Number 2, study. Number 3, study. Pare-pareho lang. Orthodoxy refers to the adherence to a correct sound doctrine taught by the apostles. And third and last, Catholicity. Ano po ang pagkakaiba ng Orthodox sa Catholic? Brother Josh, talagay mo. Ano ang pagkakaiba ng Orthodox sa Catholic? Ang Orthodox po, sila po yung nasa east side. Yung Catholic, sila po yung Roman Catholic. Hindi yun ang sinasabi ko ha. Orthodox by principle and Catholic by principles. Orthodox is yung kumbaga nag-a-agree siya sa ibang doctrines or ibang teachings ng scripture. Hindi nagkakaroon ng para bang yun nga, nabago to bakit hindi ko sumasang-ayon sa ganitong katuruan. And then Catholicity, yun yung pagtanggap naman ng hindi lang tayo bilang Christian, kundi yung ibang Christians din around. Yan.
Orthodoxy is yung pagiging isa niya sa prinsipyo ng mga pananampalatayang fundamental. Orthodox yun. Catholic is the universal acceptance of the church. Kunyari, mayroong isang Baptist church dyan. Nagsabi, mga kapatid, meron akong gift. Alam ko, kailangan ng pastor ko eh. Kilala ko kung sino ang mga elect at hindi. Bah, galing! Ang galing. Siya lang nagsabi nun. Sa milyong-milyong Kristiyanong nabuhay. Hindi ko ba tinamaan ng kidnap sa iyong pag-angkin? Diba? Ang weird. Samantalang ang mga nakikinig sa kanya, wow! You're truly a man of God. Eh kung pinost pa niya yun sa Facebook, puro amen ang matatanggap nun. Pero sa nag-aaral ng Bible, alam na ito ay absurdity. Catholicity refers to the universal recognition and acceptance of certain books across the Christian community. Ang prinsipyo dyan, ang mga libro o mga sulatin na hindi tinatanggap ng majority ng church, isa lang ibig sabihin nun, hindi sila nagtataglay ng anumang otoridad sa people of God. Anong sabi ni Kristo? John 10:27. My sheep hear my voice. I know them and they follow me. Now, bakit yung ibang libro hindi pina-follow ng ibang Christian? Kasi hindi siya tinig ni Kristo. Ilang ibig sabihin. Pagka yung isang book, hindi universally accepted, ibig sabihin, hindi nag-circulate sa buong Christendom, tapos hindi rin pinapaniwalaan, walang otoridad. Kapag walang otoridad, hindi salita ng Diyos. Tama? Kasi nature ng Word of God na meron siyang self-authenticated authority. Eh bakit walang dating sa ibang mga Kristiyano? Kasi walang taglay na authority. Ganun yun. Yung mga libro dyan na nagsasabing Baptist lang yung ipapakasal, mga librong sila lang ang meron. Di naman nabasa ng ibang church. Kaya nawiwirduhan niya ibang church pag tinuturo nila yun. Ay, hindi ka universally accepted. Ilan lang yung percentage ng landmark cases sa kabuuan ng iglesia? Wala pang 0. Wala pang 1%. So, anong otoridad ang tinataglay niya? Saan po ang sagot? Wala. Dahil hindi ka Catholic. Kaya pala noon, naalala ko, dati nawirduhan ako pero naiintindihan ko na. Nung mga kasagsagan ng usong-uso yung landmark cases, ang sabi niya sa comment niya, tinuyog siya. Hindi na baling hindi ako Baptist. Basta manatili lang akong Catholic. Nangin ko naiintindihan ang ibig sabihin. Now, ang punto, apostolic teachings bring unity to the believers. Kaya kapag hindi ganon, ang ginagawa ng isang aklat na inaangking ito ay dapat kasali sa Word of God, then isa lang ibig sabihin nun. Wala siyang taglay na otoridad at wala siyang taglay na anumang karapatan na magsabing dapat siyang isama sa mga kasulatan. Ito natin na sinabi ni B.B. Warfield sa kanyang book, The Formation of the Canon of the New Testament. The Catholicity of a book is the final test of its canonicity. That is to say, a book which does not commend itself to the people of God at large has no claims to be received as a part of the canon. Kung tayo ay seminary, may assignment sana eh. Basahin yung mga apocrypha at ipakita ang pagkakaiba ng content sa mga canonical. Kaso, Sunday school lang ito. Pero kaya kung kayo binigyan ng mga recommended readings, kung gusto nyong i-expand, hindi naman tayo makaka-afford ng seminary ngayon dahil may mga nagtatrabaho at alangan namang gustong-gusto nyong magpastor. Tapos sasabihin sa inyo, bawal ka magpastor kasi ayaw mong mag-seminary. Hindi ganun yung case. Gawan natin ng paraan. Kung hindi mo kayang mag-full-time ng pag-aaral, bigyan ka ng bigyan ng materyales, turuan ng ibang araw. I believe pastors should be the ones training other pastors, not seminaries. Pastor ang gagawa ng bagong pastor.
hindi professor. Tandaan niyo po yan. Tandaan niya. Ang problema sa mga para-churches ngayon, parang church. Pero hindi naman church. Pero ang pagkukulang ng mga churches kasi, hindi nila ginagampanan yung trabaho nila, kaya para-churches ang gumagawa nito para sa kanila. Ano ba yung mga para-churches? Ligonier. Ano pa? Together for the Gospel. Mga heart cry. Yan, mga para-churches. Ang problema sa kanila, nag-hold sila ng mga worship services, hindi naman sila church. Kaya tandaan niyo po ang meron lang karapatan gumalaw at trumabaho sa ubasan ng Diyos o ni Kristo, mga iglesia lang. Iglesia din ang dapat nagtitrain ng pastor. Iglesia rin ang dapat nagtuturo ng theology sa magiging pastor. Kaya tama lang yung Friday class natin, hawak ng isang local church. Hindi ng isang... Yung grace, hawak din yan ng local church. Yun yung mga sinasabi ko na dapat ganun. Hindi yung padadaling ka sa university, mag-aaral ka ng theology, paglabas, siga na sa loob ng church kasi bachelor ako ng theology. Sabihin sa inyo ng pastor doon, yung tungkit na hindi tayo uubra sa gano'n. So tama ang sinasabi, makikita natin prinsipyo yan ng pinag-aaralan din natin. Dapat malinaw saan nanggagaling ang authority at ano yung extent ng authority yung binibigyang pribileyo o karapatan ng isang tao. Kaya ganito natin tingnan. Ang Bible, naglalaman ng mga salitang nagsasabing siya'y galing sa Diyos. Yun yung authority niya. Now, nagtataglay din siya ng content na nagsasabing dapat sundin ako. Yun yung extension. External authority, internal authority. Now, ang apostles, dahil tayo ay nasa New Testament, sila ang nagbibigay ng signal na magsabing, yes, accept those. Dahil kami ay commissioned by Christ, so meaning, binigyan kami ng karapatang sabihin ano at hindi. Dapat kasali. At binigyan rin kami ng karapatang sumulat. Ang last test, according kay B.B. Warfield, is universal acceptance. Kami lang ba naniniwala dito? Pag kayo lang, okay, mali kayo. Dapat universally accepted. Okay? Ganun po ang sukatan. Pinag-usapan natin totoong Kristiyano. Hindi umisama yung Katoliko. Totoong Kristiyano. Kung gano'n ang marami sila, konti lang tayo, sila yung tama. Hindi gano'n. Kasi ang issue sa kanila, gospel. Yan ang problema. Kaya lahat na nasasabihin nila, magkakaroon tayo ng secondary thoughts. This is my challenge. Accept and have no rivalries in all the truths revealed in Scriptures, for they were universally accepted by the people of God. Nakalungkot na ang taong Kristiyano, hindi Berean Ang Berean, kaya sila bumabalik sa Bible, gusto nilang mapatunayan biblical. Ngayon, ang Kristiyano, kapag ang sinabi ng Bible, kumontra sa kanya, kukontrahin niya yung Bible. Anong problema? Huwag kang makipag-away dyan. Ikaw nanalo dyan. Unang-una, maraming kakampiyan. Lahat ng mga Kristiyanong tinanggap yan. Kalaban mo dyan. Diba? Kaya huwag tayong magkaroon ng rivalry sa mga katotohanang inireveal ng Scripture dahil tinanggap yan ng Iglesyang Katoliko. So, ano ibig sabihin nun? Because they were Catholic, dahil sila tinanggap ng pangkalahatan, ito ay necessary at hindi dapat natin kontrahin. Tandaan natin ang unang statement ng sinasabi ng Athanasian Creed. For in order that a person will be saved, he must believe the Catholic faith. So kapag hindi ka adherent ng Catholic faith, anong sabi doon? That person will be damned. Ipapahamak ka ng maling turo. At hinahamon ko kayo. Kung mayroon kayong kilala na tumatanggap ng mga maling aral, ay ipakilala ang tunay na aral sa kanila. Dahil those false teachings they were subscribing to
will usher them down to God's damnation. Let's go to the Lord in prayer. Ay, tama ko nag-preach ako. Sige, mag-pray. Pray lang tayo. Lord, we thank you for this morning sa mga learnings, additionals na pakinggan po namin na magpapatibay ng aming pagkaunawa sa canonicity ng iyong salita. We've learned na canonicity doesn't mean that the church has decided which books are or aren't included in the scriptures, but rather canonicity is the official recognition of the already canonized scriptures. So we thank you for the gift of this history from the past na nagpalinaw po ng mga aral at turo na sinasabi ng salita sa panahon po namin ngayon. Nawa makinabang ka makapraktikal na aplikasyon po ng mga bagay nito. Dalangin namin po sa pangalan ni Kristo. Amen.